No? Kay Vice Presidente muna tayo. Dahil Nako, ayan, kay Vice Presidente muna tayo, mga bossing. Kasi daw po ang ating gobyerno o ang ating Pangulo nag-umpisa daw po ng pamumulitika sa kanila. Nung naalala ko ho, mga boss chief amo, sir, kauna-unahang mautog nila, nagtayo sila ng entablado at pagkatapos po sumigaw si Duterte, meron tayong bangag na Pangulo, meron tayong adik na Pangulo. Napatunayan po ba? Di po ba yung mga ganong hakbangin? Yun po yung pamumulitika at paninira po ng walang basehan. Sige nga ho, kung kayo mga DDS, sabihin nyo nga sa akin kung mayroong pang mas nauna doon para sabihin ng ating Vice Presidente na namumulitika lang po ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba po yun yung kauna-unahan, mga kababayan? Yun yung kauna-unahan na siniraan nila ang ating Pangulo. Ang tagal nga na rumesbak ng ating Pangulo. Madami na ho ang nagagalit. Sabi, ano ba naman tong Pangulo natin? Bakit hindi naman sumasagot? Madami nang naiinis kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano sabi? Naku naman si Pangulong Bongbong Marcos, pagkabait-bait. Inaalipusta na siya, sinisiraan na siya. Pero hindi pa din sumasagot. Di ho ba? Taas dito ang kamay nung naiinis na dati kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, pilit siyang pinapabagsak at pilit siyang sinisiraan ng mga Duterte, pero hindi sumasagot. Kasi nakapokus naman ho ang ating presidente sa pagtatrabaho. Kaya lang tayo, bilang mamamayang Pilipino, bilang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, naiinis na tayo doon sa sobrang kabaitan at sobrang walang pakialam ng Pangulo kahit nasiraan siya. Di po ba? Pakinggan niyo po ang ating Vice Presidente, ha? siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi. Di ba? Pinapatingin pa si Pangulong Bongbong Marcos sa salamin. Dahil ang Pangulo ay paulit-ulit naman, tigilan na natin yung pamumulitika. Huwag na natin gawin yung mga ganito, ganyan, huwag na tayo magsiraan, etc. Sino po ba talaga ang nauna doon? Di ho ba sila ho, mga boss chief amo, sir? Sila ho, mga kababayan. Wala silang masasabi na, eto, nako, unang-unang namulitika si Bongbong Marcos. Wala po. Pilit po na hindi nagsasalita ang Pangulo laban po sa kanila, mga bossing. Umaasa pa nga hanggang dulo ang ating Pangulo na hindi masira yung unity team, di ba? Pero ito sila, panay banat sa ating presidente. Tuloy. Sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Okay, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kami ginagawa atake. Sa amin lahat ay Di po ba? Ulitin ko ha, mga bossing, isa pa. Isang mabilisan. Sino daw po ang namumulitika? Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay tumingin siya sa salamin, no? Hanggang ngayon, isinisisi nila kay Pangulong Bongbong Marcos yung pagkakadala po sa dahig sa dating Pangulo. Bakit? 2017 pa lang may kaso na sa dahig. May kaso na sa ICC ang dating Pangulo. Di ba, mga kababayan? Tapos paulit-ulit nilang sinasabi, kinidnap ang dating Pangulo. Nasaan ang pagkidnap? Yun po bang pagkidnap yung sandamakmak na kapulisan po, yung nandoon? Yun po ba ang pagkidnap? Ang pagkidnap po ba yung umabot na ng 10 hanggang 12 oras sa pag-aresto sa dating Pangulo? Hindi. Mahina lang ho talaga sila kasi nahayaan nila na maisama ang dating Pangulo. Kung matatalino ho itong mga kababayan, naku po, nadepensahan po nila yan para hindi maisama ang Pangulo.
Pero ako ho, naniniwala ho ako mga bossing. Sa kampo nila, merong mga nang ahas dyan. Merong mga Tomb Raider dyan. Ano po, pansinin nyo yung mga galawan po ng mga DDS nung panahon po, no, na inaaresto ang dating Pangulo. Di po ba yung galawan nila mga bossing, yung iba sa kanila alam na merong warrant of arrest, pero ano ang ginawa? So, doon na lang muna daw sila sa kinaroroonan nila. At baka may maihabol daw, etc. Kung ano man yung gustong ihabol na yun. Pero lumutang po ba? Hindi. Nagpatay pa nga ng cellphone. Di po ba? Nagpatay pa nga ng cellphone. Diyan po sa kampo nila, may traidura na po dyan. Sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney, okay, ikaw isang biktima ka din. Mali naman ho, madam. Kayo o yung kampo ninyo, yung paulit-ulit naninira kay Presidente Marcos na wala namang katotohanan yung mga sinasabi. At etong kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi nga kayo pinapansin eh. No? Kami na nga lang po ng mga vlogger o kami na nga lang po ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos ang nagtatanggol sa kanya, ang sumasagot para sa kanya. Bakit to? Ayaw ng Pangulo na maaksaya yung kanyang oras sa pagsagot lang doon sa pamumulitika ninyo. Di po ba? Sayang sa oras yung pagsagot doon sa inyong pamumulitika. Dahil you are known to be an ally and a very close partner of President Duterte. So, wala naman yung ginagawa atake. Sa amin lahat eh. Sino naman yung sinasabi niyang very close ally ng dating si Roque? May kaso din yun eh. Di ba? Oh, mas lalong tumitindi. Oh, mas lalong napapatunayan yung pagkalink ni Roque doon sa Pogo, madam. Di ba mga bossing? Ano sasabihin ng Vice Presidente na ganun? Oh, dahil alay yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ngayon pinupolitika lalo nila si Roque. May kaso yun, no? At nahalata ng mamamayang Pilipino na, ano po, hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang sarili. Pag tinatanong na po kung saan galing yung kanyang kaperahan. Di ba, Daisy Almenario? Kaya ho tumakbo yan eh. Kaya ho tumakas yan ng Pilipinas eh. Kasi hindi na kayang idepensa yung sarili. No? Walang namumulitika sa kampo ninyo. Kayo ang mahilig mamulitika. At ito pong kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, bihira na nga kayong sagutin eh. Kasi sayang aksaya lang kayo sa oras ng Pangulo.